Everybody say, praise the Lord. Let us open our Bible on Colossians chapter 1, verse 27 and 28. Praise the Lord. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory, whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Ayan. So, to whom God would make known. Ito yung gusto ng Diyos na ipaalam. So, this is God's will to let it be known. Gusto niyang, meron siyang gustong ipaalam. Kahit pa man sa lahat ng mga tao sa sanglibutang ito, na gusto ng Diyos na malaman at maalaman ng mga tao ang mga bagay na ito. Ano yun? The riches of the glory of the mystery among the Gentiles. Alam niyo naman yung mga Gentiles. This is the outside race of the Israel. Kung gaano ito karami. Isipin mo lang yung buong mundo. There are how many percentage yung mga Israelite dito sa sanglibutang ito. And the rest of that are so-called Gentiles. So napakalawak ng coverage na gusto ng Diyos ipaalam. Kasi inuna na niyang pinaalam ang Israel. Inuna na niya ang mga Israelites pinaalam. At gusto na naman niya papunta doon sa mga Gentiles. So, napakalawak ng coverage na gusto ng Diyos ipaalam ang riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. What is the mystery of the riches of His glory? That Christ in you, the hope of glory. So, kinakailangan si Kristo ay matanggap ng mga tao sa sanglibutang ito. Para sa ganun, malaman nila gaano kaimportante si Kristo sa buhay nila. Because He is the only hope of glory. Siya lang yung pag-asa sa kaluwalhatian, which is no other than the glory which fadeth not away, which is eternal glory, which is eternal life in the kingdom of God. Yan ang gusto ng Diyos ipaalam sa lahat ng mga Gentiles. Whom we preach, warning every man. Bakit? Tayo magbigay ng warning sa lahat ng mga tao. Warning, ibig sabihin yan, there is danger ahead. Merong danger ahead. Kaya nga magbibigay ka ng warning because there is danger ahead. Na kung si Kristo ay hindi nila maangkin, kung si Kristo ay hindi nila matanggap, kung si Kristo hindi darating sa buhay ng bawat tao sa sanglibutang ito, we have to give them warning. Na wala ng ibang kaligtasan dyan lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinasabi dyan, neither is there salvation in any other. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. So, magbigay tayo ng warning na makinig sila sa Ebanghelyo para maintindihan nila the mystery of the riches of the kingdom of God. Kasi pag maintindihan nila ito, tatanggapin talaga nila si Kristo Jesus. Iibigin talaga nila si Kristo Jesus. Katulad din sa nangyari sa buhay natin. Nung narinig natin ang Ebanghelyo ni Kristo sa buhay natin that is being preached unto us, we learn about the true God. We learn about the preaching of our Lord Jesus Christ. We learn to humble. We learn to receive Him. We learn to believe Him. We learn to follow Him. Because He is the only way, the truth, and the life. Wala nang iba. Kaya, we have to give warning to every man. Teaching every man in all wisdom. Iba yung preaching. Preaching, isa lang magsasalita.
Teaching, pwedeng magkakaroon ng interaction. Teaching, there is always demonstration. Teaching, there is always illustration. So, ibig sabihin yan, we are not preaching the gospel of the kingdom of God, but we are also teaching. Tayo ang maging illustration. Tayo ang maging example. Tayo ang maging modelo. We have to teach them by example. Teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Para madala natin sila kay Kristo Jesus, perfect, na katanggap-tanggap dyan sa kanyang kaharian. Praise the Lord! So, alam mo, kung marinig lang ng mga tao ang Ebanghelyo ni Kristo, na how rich, how great is the reward, is the blessing na darating sa buhay nila, sigurado mga tao masaya. Basahin natin, hindi basta-basta ito. Ephesians 3:8 hanggang 10. Praise the Lord. Unto me, who am less the least of all saints, is this grace given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world has been hid in God, who created all things by Jesus Christ, to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. Ayan. Unto me, who am less, the least of all saints, in this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. You know, unsearchable riches. Hindi mo kayang bilangin, hindi mo kayang sukatin, hindi mo kayang isipin, i-imagine yung riches of Christ. Ito yung ating i-preach. Ito yung ating ipaalam sa mga tao. To make all men see, para makita nila, para malaman nila what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. Dati natago ito, but this is now the time to be known. Kaya nga yung unang verse natin kanina, God would make known what there is the riches of the glory of this mystery. Praise the Lord! Ang Diyos na gusto na ng Diyos ipaalam, ipaintindi sa mga tao. Kaya nga sinasabi dito, to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. So bibigyan tayo ni Lord Jesus Christ ng wisdom. Bibigyan niya tayo ng spirit of wisdom. Kasi hindi natin ito basta-basta mapaintindi sa mga tao. If you don't have the spirit of wisdom from God, you can never expound, you can never explain, you can never let people understand the mystery of the kingdom of God. Only the spirit of wisdom na ibibigay ng Diyos sa atin, yun lang yung magbubukas ng opportunity para makita nila the fellowship, that they may see the fellowship with the mystery of God. Praise the Lord! Kaya yun yung ating hinihingi sa ating Panginoong Hesukristo. God sanctified us by the Word of God. God sanctified us by His precious blood so that we become vessels unto honor, sanctified, meet for the Master's use, and prepared unto every good work, para ibuhos niya sa atin ang spirit of wisdom para tayo gamitin ng Diyos. By the church of Christ, marireveal ang kanyang mystery. Praise the Lord! Basahin pa natin Ephesians 3:8 hanggang 10. Ephesians 1:17 and 18. Praise the Lord.
that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. Yes. The God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you unto you the spirit of wisdom. Siya yung magbibigay sa atin ng spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. No? Walang ibang makapagbibigay ng knowledge about Him na i-reveal niya, siya lang. Ang Diyos lang. Walang ibang makapagbibigay sa atin ng spirit of wisdom and revelation in the knowledge about God, about Him, siya lang. Kaya, to God be the glory. Pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. God gave us the opportunity to understand about God. Praise the Lord. Binibigyan tayo ng pagkakataon. Binibigyan niya tayo ng spirit of wisdom para mahayag, para makilala, para maintindihan, malaman ng mga tao ang riches of His glory. Kaya ngayon sa buhay natin, maliban na ipapaintindi sa mga tao ang the way of salvation through our Lord Jesus Christ alone, maliban yan, we should not cease give warning. No? Huwag tayong maghinto sa pagbigay ng warning sa mga tao sa sanlibutan ito, so that they will not blame us when time will come. Kaya dito sa mga anak ng Diyos, anong ginagawa nila? Acts 20:31. Praise the Lord. Therefore, watch and remember that by the space of 3 years I ceased not to warn everyone night and day with tears. You see? By the span, by the length of 3 years, I never cease giving warning. Hindi siya naghihinto kahit naman sa pagbigay ng warning night and day with tears. Praise the Lord! Ibig sabihin yan, napupursi niya ang distraction sa mga tao. Napupursi niya ang woefulness sa mga tao. If they will not receive and believe and know and serve God through our Lord Jesus Christ, kawawa talaga ang tao. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but shall have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but the world through Him might be saved. But he that believeth not in Him is condemned already. Because this is the condemnation, when light come into this world, people love darkness rather than light. Yun yung napupursi. Kaya nga sabi ni Paul, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greeks or to the Gentiles. For therein the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness. Yun na yung warning na binibigay ni Paul na may puot galing sa langit laban sa lahat ng mga di makadiyos. Kailan ka maging manatiling ungodly? If you refuse the Son of God, Jesus Christ, who brought the image of God. Praise the Lord! Para mapunta sa iyo yung... Kaya nga, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory as of the only glory of the begotten Son of God. Siya yung nagdadala sa atin ng godliness. Praise the Lord! Pag hindi ka maging godly, the wrath of God will be upon you. Alam mo, sa buhay natin, para tayong mga watchmen, para tayong mga watchers ng Diyos, na pinapakita ng Diyos sa atin yung ahead, what it will happen. So, tulad ng tsunami, si Japan, because tsunami, that's derived word
Japanese word tsunami. That is the swelling of the sea. Great swelling of water of the sea na magtabon sa mga nasa patag. The Japanese, sila yung unang naka-experience niyan kasi maano yung lindol doon lagi. So, nagbibigay sila ng warning basta may tsunami alert. Magsirin yan. May sirin yan. Para yung mga tao vacate na. Yun yung watchman. Ang ginagawa ng watchman, pag may tsunami, ipindutin niya yung warning. Alarm yan. Parang sa building. Pag may sunog, meron kang pipindot-pindo na bilog na pula. Alarm. Pag alarm yan, ma-alarma yung mga tao na alam nila na ibabakate na nila yung area or else they might die anytime. So pag mabigyan mo ng warning ang mga tao, they have the chance or the time to vacate the place and go to the place which is safe sila. Ganon yung buhay natin. Si Paul ganon. Lahat ng mga preachers, we are giving warning and we never cease giving warning to the people of the world. Praise the Lord. Basa. Ezekiel 33:7 and hanggang 9. Praise the Lord. So thou, O son of man, I have set thee a watchman unto the house of Israel. Therefore thou shalt hear the word at my mouth and warn them from me. When I say unto the wicked, O wicked man, thou shalt surely die. If thou dost not speak to warn the wicked from his way, that wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. Nevertheless, if thou warn the wicked of his way to turn from it, if he do not turn from his way, he shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul. Yan. Meron tayong pananagutan sa Diyos as God made us watchers. We should not cease to give warning the people of the world. Praise the Lord. Kasi pag hindi tayo magbigay ng warning at mapahamak sila, sisingilin ng Diyos ang dugo nila sa atin. But if we give them warning, at ayaw nilang makinig, ayaw nilang maniwala, at mapahamak sila, hindi tayo mananagot. Bakit may panagutan tayo? We have to obey because God would make known the mystery of the kingdom of God. Kasi dapat magbigay tayo ng warning. This is the time of salvation. This is the day of decision. This is the accepted time. Sabihin natin sa kanila para mag-move sila. Or else, it might be too late. Baka huli na ang lahat. So we have to give them warning always. Praise the Lord. So we should not cease to give warning. And we should not cease preaching the gospel also. Basahin natin. Acts 5:42. Praise the Lord. And daily in the temple and in every house, they cease not to teach and preach Jesus Christ. Yes. They never stop teaching, preaching Jesus Christ, the Savior of the world. Ganon din sa buhay natin. We never cease day and night to preach and teach the Word of God daily. Kaya, ganon. Yan ang talagang gusto ng Diyos na mangyari sa sanglibutang ito. So to God be the glory. Thanks to our Lord Jesus Christ for giving us the opportunity to have the live streaming preaching. Because this preaching could reach even as far as in abroad. Even as far as any part of the world as long as there is internet. O di ba? Ang laking mileage. Ang lawak. And God made it to be done because God would like to make known the mystery of the riches of Jesus Christ. Praise the Lord! Dito sa Bible, may na-sharean ng Word of God. Nung na-sharean sila ng Word of God, they themselves
preaching the gospel of Jesus Christ. Tulad niyan, if this message being brought other countries, and there are some people who heard the message of Jesus Christ, they themselves could also preach about Jesus Christ. Pwede na silang mag-share din. Dito sa Bible, ganon. They never expect these people that they are preaching Jesus Christ because these people are not known as Israelites. Praise the Lord. Basahin natin. Acts 11:20. Praise the Lord. And some of them were men of Cyprus and Cyrene, which, when they were come to Antioch, spake unto the Grecians, preaching the Lord Jesus. Yan. Tingnan mo. Cyprus and Cyrene, which, when they were come to Antioch, spake unto the Grecians, preaching the Lord Jesus. Nag-share sila sa mga Grecians. Praise the Lord. Sinong makaakala niyan? But sometimes also, if we go other countries, ang mga tao na makarinig about the gospel of Jesus Christ, parang strange sa kanila. Never heard, never known. And these people who are really never been preached about Jesus Christ, these are the people who would listen to us. Ito yung mga tao na gustong makinig na sa atin. Praise the Lord! Kasi first time sila makarinig. Very strange sa kanila. Kaya dito sa Bible, nangyari na yan sa buhay ni Pablo. When he went somewhere, yung mga tao na never heard, never preached about the gospel of Jesus Christ, namangha sila. Basahin natin. Acts 17, verse 18. Praise the Lord. Then certain philosophers of the Epicureans and of the Stoics encountered him, and some said, What will this babbler say? Others some, He seemeth to be a setter forth of strange gods, because he preached unto them Jesus and the resurrection. See, anong tingin nila kay Pablo? Babbler. Ano yung babbler? Yung nagsasalita ng mga bagay-bagay na para sa kanila, ha? Parang nuisance. Ano ba yung sinasalita niya? Paano nila maintindihan? First time nilang narinig. Kayo, wala. Parang babbler. Ano pa? He seemed to be a setter forth of strange gods. Para siyang nagsasalita sa mga Diyos na hindi nila kilala. Strange gods ang tingin nila. Kasi ito kasing lugar na yan. These are the people who are worshiper of gods. Kaya pag-preach ni Paul doon about Jesus Christ, strange gods ang tingin nila sa pinipreach. Kaya ganun po. Because he preached unto them Jesus and the resurrection, never heard, never known among them. Praise the Lord. Kaya, at least, God gave them the chance to let them know, para maintindihan nila, malaman nila. Kaya, be not be ashamed, of spreading the gospel. Wag tayong mahiya. If this could reach as far as to many countries which Jesus Christ is never known and never heard, much better makarating sa kanila yan. Kasi kasama yan sila na gustong ipaalam ng Diyos sa lahat ng mga tao. Praise the Lord! Katulad nito, there are some listener of our live preaching which I never met ever since. Because they are far from us. And yet, I preach to them and they listen. So distance doesn't matter. Praise the Lord. They can hear the Word of God through preaching, through live, and they can make some comments or praise the Lord sa live natin,
Malayo sila, but I can preach to them. Malayo sila, but they can hear the Word of God. So, distance is no longer that matters. Power ito ni Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Nangyari yan dito. Basahin natin. 2 Corinthians 10:14. Praise the Lord. For we stretch not ourselves beyond our measure, as though we reached not unto you. For we are come as far as to you also in preaching the gospel of Christ. Oh, tingnan mo, hindi kami nakareach sa inyo. Malayo kami mula sa inyo. Pero, nag-preach din kami sa inyo sa gospel ni Jesus Christ. O, di ba? Nangyari ngayon din yan sa atin. How Paul did it by writing. To the Thessalonians, to the Ephesians, to the Philippians, Ephesians, Galatians, mga malalayo sa kanya, but he was able to preach the gospel of Jesus Christ. Ilalot na ngayon sa atin by this technology which God made for a purpose. Tama na yung sinabi ni Lord Jesus Christ, except I will shorten the time, the day, there could be no flesh will be saved. So para ma-shorten ang time, ma-shorten ang distance, ito na yung technology. That at the same time, this word of God that is being preached here could be heard among them, which is far from us. So kahit malayo sila, malayo tayo sa kanila, but we preach the gospel of Jesus Christ unto them. Praise the Lord! Kaya, kailangan maintindihan ang great mystery of godliness, or else people will remain confused, will remain blinded, will remain believing that which is not true. Kaya i-pray natin, the great mystery of the godliness will be open, will be known. Basahin natin yan, last verse, 1 Timothy 3:16. Praise the Lord. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Praise Yeah. the Lord. Without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. So the mystery of God is being what? Revealed. Because God Himself would make it known. Gusto niyang malaman ng mga tao. And that is the hope of glory, which is Christ is in you. So, you want hope of glory, hope of eternal life, hope of salvation, let Christ be in you, the hope of glory. Praise the Lord! Sitayo po ang lahat. Hallelujah. Let us all pray. Hallelujah. How great thou art, O Lord my God. Maraming salamat po, Panginoong Hesukristo, sa gabing ito. Patuloy po kayong nagbibigay po sa amin ng pangunawa na bilang kami ng inyong iniligtas, sinangtify. We are your watchers, O Lord, to give warning. We should not cease. Give warning, O Lord of God, day and night. As Paul says, I will never cease giving warning day and night with tears. Kaya, Lord Jesus, marami pong salamat sa pagpadama ninyo ng inyong malakas na presensya. How important that the mystery of the riches of God will be known. At kayo mismo ang gusto na ipaalam sa lahat. Kaya maraming salamat sa inyong malakas na presensya. Patuloy niyo po kaming pagkalooban kahit naman ang inyong preservation
being sanctified, holy, acceptable unto God, na manatili ito hanggang sa inyong pagbabalik para lubos yung paggamit ninyo sa amin as a vessel unto honor, sanctified, meet for the Master's use, and prepared unto every good work. Lord Jesus, in holiness and in righteousness we shall live before Thee all the days of our lives. As David said, I have inclined my heart to perform Thy statutes always, even unto the end. Kaya marami pong salamat. Bless every one of your children and give them always courage to share your gospel. Maraming salamat. Dismiss us now with your blessings. Preserve our going out or coming in from this time forth, even forevermore. In Jesus' name, amen. Everybody say, praise the Lord.